Magandang hapon po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon at sa mga kasamahan po natin na patuloy po na sumusubaybay sa ating Rema Fields Facebook Live every afternoon. So, ngayon, mga kapatid, alam po natin na ang ating Panginoong Yesus ay napaka-mission minded. Alam ni Yesus ang kalooban ng Diyos. Alam niya kung ano ang mission niya. Alam niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. At sa totoo lang po, bago siya umakyat ng langit, nag-iwan po si Jesus sa atin ng Great Commission. Ano po ang ibig sabihin ng Great Commission? Ito yung panahon na umakyat ang Panginoon sa langit at kailangan niyang ipahayag ang kaligtasan sa atin, maipakita ang kaligtasan at kailangang iwanan sa atin ang Great Commission na ito ang trabaho na iniwan ni Jesus sa atin na kailangan nating ipagpatuloy. Ano po yung kailangan? Bakit kailangan natin ipagpatuloy? Dahil naniniwala po tayo na ang Panginoong Jesus ay malapit nang bumalik. At sa atin ng mga taga-Rema, tayo po ay naatasan ng Diyos na magpahayag sa mga kaluluwa ng kaligtasang kaloob ni Jesus. At syempre, ang buhay na walang hanggan tungo sa kalangitan. Ang topic po natin ngayon ay what every soul must know before it's too late. Mga kailangan malaman ng mga tao bago mahuli ang lahat. Siyempre ikaw bilang Kristiyano na gagamitin ng Panginoon sa isang espesyal na trabaho na kung saan bago mahuli ang lahat sa buhay ng isang tao, kailangang masabi mo sa kanya ang mga bagay dito. Importante na masabi natin sa mga tao ang mga bagay na pag-aaralan natin sa mga susunod pang mga araw dahil wala naman tayong time machine. Di ba? Ano bang nagagawa ng time machine? Yung, di ba, balik ka sa oras, tapos pag bumalik ka sa oras, pwede mong itama yung pagkakamaling ginawa mo, o kung maibabalik ka sa oras, o pwede mong sabihin sa kanya yung mga bagay na dapat sabihin. Naalala ko, kapag may mga namamatay, ang gagawin ng mga kamag-anak, sasabihin na nila yung lahat ng mga bagay na gusto nilang sabihin sa taong namatay. Pero sa totoo lang, it's too late na para marinig niya yung mga bagay na yun. Hindi tayo pwedeng bumalik sa nakaraan. At hindi natin pwedeng i-manipulate ang time. Kaya nga po, hanggat may pagkakataon pa tayo bago mahuli ang lahat, kailangan masabi natin ang mga bagay na ito. Ngayon, nakakatuwa po sa Diyos natin ay ipinadala niya sa atin ang Holy Spirit na nangungusap sa atin through inward witness. Ito yung nag-guide sa atin, ipaparamdam sa atin na, yung taong yan, may sakit yan. Kailangan share mo na yan ng Word of God. Kailangan ipahayag mo sa Kanya ang kabutihan ng Panginoon. May mga pakiramdam na ipaparamdam si Lord sa atin. Yung minsan naging topic natin ng summer camp, yung sense of urgency. Minsan, dito sa puso mo, nandun yung makakaramdam ka ng sense of urgency mula sa Panginoon na sasabihin mo sa mga tao na yan na meron na lang silang kukunting time. Makakaramdam tayo ng ganung pakiramdam. At may mga pakiramdam tayo din na lalo na ngayon, malapit nang bumalik ang Panginoong Yesus, sa dami na ng warnings na nakikita natin, sa dami na ng mga nangyayari sa mundo, malapit na nga mag-rapture. So punta po tayo sa number 1. Sabi po niya dito sa number 1, God's love. He loves unconditionally. Siyempre, John 3:16. Memorize na natin ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, kailangan masabi natin sa mga tao na mahal sila ng Panginoon. Ito yung tinuturo sa atin ng mga pastor natin at sa mga kabagong kabataan na kailangan na matuto kang mag-soul winning kasi gagamitin ka ng Diyos sa mga, kung hindi ka pa worker, gagamitin ka ng Diyos sa mga classmate mo. Kailangan masabi mo sa kanila na mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Dahil alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Paano napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon to the point na kaya niya tayong mahalin unconditionally.
Ano po ibig sabihin nun? Walang kondisyon. Yung, sabi nga sa kanta, niyakap tayo ng Diyos sa ating karumihan. Inibig ka ng Diyos na hindi kayang tumbasan. So, imagine, sa kabila ng pagiging marumi natin, minsan nagkukulang tayo sa Panginoon, pero ang pag-ibig ng Diyos, ang yakap ng Diyos at ang habag ng Diyos ay ipinagkaloob niya sa atin. At sabi nga po, si Jesus ay bumaba sa langit dito sa lupa para tayo ay ligtas at tubusin sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin. Siya ay namatay para sa atin. At kailangan ipahayag sa mga tao na mahal ka ng Diyos. Kaya kung may katabi ka ngayon, sabi mo sa kanya, kapatid, God loves you. Yung God's love, kailangan maiparamdam. Yung kapatid, God loves you. Ngayon, ang pag-ibig ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa na kahit ang Diyos po ay napakilos na nagawa niyang maibigay ang kanyang buktong na anak dahil sa pag-ibig niya sa atin ng mga tao. Naalala ko, habang inaaral ko ito kanina, naalala ko yung mga kwento ng kaligtasan na kinukwento natin sa mga tao. Diba? Yung bridge master, mamimili ka, sinong ililigtas mo, yung nasa tren, o yung pinakamamahal mong anak. Kasi alam natin na ang Diyos Ama ay dumating din sa point na gano'n, na namili din siya between sa ating mga tao, mapapahamak tayo, o mapahamak ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus. At then, alam natin yung nangyari, na tayo ang pinili ng Diyos at tinihaya niyang mamatay ang kanyang bugtong anak para tayo po yung maligtas. Ngayon, kailangan malaman ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos to the point na naibigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus. So, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Naalala ko po, nung nasa Baler po ako, doon po ako nakadestino. Actually, katatapos lang namin mag-service sa Burol, sa Lamay. Ngayon, pinuntahan kami ng elder ng church, sa isang church po natin sa Baler, na yung tatay daw ng kasamahan natin, na actually worker siya ngayon, pero dati pa yun, hindi pa siya worker noon, na nasa ospital nga daw. So, nandun yung sense of urgency na kailangan mapuntahan mo yung tao na yun. Kasi pag di mo nasabi sa kanya na mahal siya ng Diyos, mapapahamak yan. Kapag di niya tinanggap si Jesus, mapupunta ng impyerno yan. So, dali-dali, kinuha si tricycle, drive na mabilis doon sa ospital. At alam niyo po, syempre sinama ako ng elder, hindi naman yung elder mag-share. Hindi ako. Kaya nga niya ako sinama doon eh. Ngayon, pagdating ko doon sa ospital, pasok ako sa kwarto, kasama ko yung elder ng church, sabi ko sa tatay nung member, sabi ko sa kanya, Tay, alam mo ba na sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan mo, mahal ka ng Diyos? Ito ang naging sagot niya. Na magugulat ka talaga. Ang sabi niya, hindi naman ako naniniwalang mahal ako ng Diyos. So parang medyo napapos ako ng konti na parang, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Paano ko mai-express na mahal mo ang tatay na ito sa kabila ng ang kanyang isip? Sinasabi niya, paano mo masasabing mahal ako ng Diyos? Ganito kayong pinagdaraanan. So syempre, hingi ka ng wisdom sa Panginoon na sige, yan, i-explain mo na alam niyo po ba ang Diyos ay binigay po niya ang kanyang bugtong na anak. In short, naniwala siya nang sabi niya, mahal pala nga ako ng Panginoon. At ang sabi niya, nandun yung pagtanggap niya sa Panginoong Yesus. At nakita ko nung tinanggap niya ang Panginoong Yesus, nung unang sungit niya tignan eh. Parang intimidating. Pero after naming mag-share ng Word of God, and glory to God, nakita ko na yung mukha niya umaliwalas talaga. Sabi ko, naniniwala ako na tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Kasi umaliwalas yung mukha niya. Tapos, edi umuwi na kami. Tapos, lumakas yung tatay na yun, nakalabas ng ospital. Alam niyo, kinukwento nung tatay sa anak niya, na member ng church natin na worker na yun. Sabi nung tatay niya sa anak niya, sabi, nakakatuwa yung nakakatuwa yung mga kasama mo sa church, kahit di naman nila ako kilala. Pero binibigyan nila ako ng time para maipag-pray at ma-share ako ng salita ng Diyos. So, after 2 days na nakauwi sa bahay, pinuntahan namin sa bahay, binisita namin, sabi namin, Tay, kamusta ka na? Tapos, ang saya-saya niya na nakahiga, tapos parang siyang bumangon ng unti, tapos kinausap niya kami hanggang sa pinatanggap ulit.
sinaran ulit sinabi ulit na mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos, pinag-pray ulit ng kagalingan. Alam niyo po, after na ma-share ang salita ng Diyos, nalaman niya ang kaligtasan, pero hindi huli ang lahat. Kasi makalipas ang ilang araw, kinuha na rin siya ng Panginoon. At masasabi kong, Lord, salamat kasi nagamit mo kami. Hindi pa too late sa tao na yon. Kasi bago pa maubos yung huling time niya sa mundo, nalaman niya ang pag-ibig mo. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, hindi pa huli ang lahat para masyara natin ng mga tao, mga kamag-anak, para masabihan natin sila ng dakilang pag-ibig ng Panginoon dahil ito ay mission po natin. Na bumaba si Jesus sa lupa para tayo po ay iligtas. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil ganyan kanya kamahal. Kaya bago pa mauli ang lahat, ipahayag mo sa mga kaluluwa, mag-soul-win ka. Ipangaral mo ang kaligtasan. Yan ang iniwan ni Jesus na share the gospel sa buong mundo. Number 2, sa pinag-aaralan po natin, sin separates. Sin breaks fellowship with God. Sa Isaiah chapter 59 verse 2, basahin natin. Verse 1, tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, dito sa verse pa lang, masasabi na ang kasalanan ang naghiwalay sa atin. Ito yung pumutol ng relasyon ng Diyos at ng tao. Sin breaks fellowship with God. Dati, malayang nakakausap ni Adan at ni Eva ang Panginoon. Nagkukwentuhan sila, bumababa ang Diyos. Pero nung panahon na nagkasala ang mga tao, noong unang panahon, naputol yan. At dahil dyan, na nahiwalay tayo sa Diyos, nagkaroon ng kapahamakan. Ano po mga kapatid, kailangan maging malinaw sa mga tao na dahil sa kasalanan at patuloy na kasalanan na ginagawa ng mga tao, diyan tayo nahiwalay sa Diyos. At kung wala tayong gagawin, kung wala kang gagawin, una, hindi mo share sa kanila ang kaligtasan. Pangalawa, yung taong hindi na-sharean o yung mga taong masyadong nananatili sa kasalanan, ano mangyayari sa kanila? Mapapahamak sila. Sabi sa 1 Peter 4 verse 18, sabi niya, tulad ng sinasabi ng kasulitan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan? No, ulitin ko, kung ang matuwid, namumuhay ng matuwid, baka palasing ba pa nga ito o nananalangin pa to. Pero sabi dito, ano pa kaya ang mangyayari? Ay, hindi sila, sorry. Yung mga matutuwid ay halos hindi maligtas. Ano pa nga kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Hindi ibig sabihin na ayaw na magpunta ng isang tao sa impyerno ay hindi na siya pupunta doon. No? Baguhin po natin yung thinking na yan na porket gusto mong pumunta ng langit, automatic pupunta ka ng langit. Hindi ganon. Ngayon, mga kapatid, may kailangan silang gawin. Kung ayaw ng isang tao, kailangan maipaliwanag natin yan. Kung ayaw ng isang tao na mapunta ng impyerno, may kailangan siyang gawin para maiwasan ng impyerno. At kung gusto ng isang tao na mapunta ng langit, may kailangan siyang gawin para mapunta siya ng langit. Ngayon, mga kapatid, kailangan ma-express natin, one, yung love ng Diyos sa kanila. 2, yung kasalanan mo kapag hindi mo hiningi ng tawad sa Diyos, yung dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos, yan ang magiging dahilan kung bakit mapapahamak ka. Kailangan ma-transform yung isang Kristiyano from sinner to a Christian. Kailangan mapalitan yan. Kailangan ma-transform yan. Ngayon, sino magsasabi sa kanila? Hindi naman lahat nanonood ng Facebook Live. Hindi naman lahat friends ng Rema Fields. Sana kung nakakapanood sila ngayon, pwedeng makapanood sila ng live. Pero hindi lahat. Iba, busy sa mga bahay nila. Ngayon, sino magsasabi sa kanila?
E di ikaw na Kristiyano ang inatasan ng Diyos na magbigay sa kanila ng babala. Hindi inilihim ng Diyos ang paraan para maligtas. Itinuturo sa atin yan, alam natin yan. Mga kapatid, kailangan may magsabi sa kanila before it's too late. Kailangan malaman ng mga tao before it's too late. At maniwala po kayo mga kapatid, sabi sa Ezekiel, kapag yan ay hindi nakapakinig ng Word of God, pananagutan mo yan. Magiging pananagutan natin ang mga sense of urgency na pinabayaan natin. Magiging pananagutan natin yung mga kapitbahay, kamag-anak, kakilala, kaibigan, malapit sa puso natin, na kapag hindi mo sinaran ang Word of God yan, naharap tayo sa Diyos. Na bakit anong ginawa mo dun sa kamag-anak mo, hindi mo siya binabalaan. Ngayon, late na. Wala na. Inuha na siya. Naubos na yung oras niya sa mundo. Kaya mga kapatid, walang ibang gagamitin ng Diyos kundi ikaw. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang iba kundi ikaw. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Lalo na ngayon na ikaw na nakikinig ng live na ito, ikaw ang gagamitin ng Diyos bago mahuli ang lahat sa isang tao. Number 3, last, sa pinag-aaralan na po natin, faith is essential. Ibig sabihin, kailangan. Pag sinabing essential, kailangan to. Must believe to be saved. Hebrews 11 verse 6. Ano nakalagay doon? Sabi niya, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyang kaluguran. Hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos na nagbigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Alam natin itong verse na to. Faith is essential. Kailangan ng pananampalataya. Kailangan malaman ng pag-ibig. Ang kasalanan naghiwalay sa atin sa Diyos. Number 3, kailangan manampalataya. So, dahil nga ikaw ang gagamitin ng Diyos para magsabi sa mga tao na yan, hanggat hindi pa huli ang lahat, kasi hindi enough na sasabihin lang ng mga tao, alam ko naman na may Diyos. Hindi enough. Hindi enough yung sasabihin mo, kilala ko naman ng Diyos eh. Hindi naman ako pabayaan ng Diyos. Kasi kilala ko ang Diyos. Hindi enough. Hindi enough na alam mo, kilala mo ang Diyos. Hindi enough yung sinasabi ng mga tao na hindi naman ako nakakalimot sa Diyos kahit na hindi ako nagsisimba. Hindi enough. Kung hindi ka na nagsisimba, ang sasabihin mo, hindi ka nakakalimot sa Diyos, pero hindi ka nagsisimba, hindi ba basahin yun na nakalimot ka sa Diyos? Kasi nga hindi ka na nagsisimba. Make sense? Sabi naman ng iba, mayaman ako. Pero ang kaligtasan po ay hindi nabibili. Sabi naman ng iba, gumagawa naman ako ng mabuti sa kapwa. In fact, nag-donate pa nga ako ng malaking pera sa church. Pero hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka lang maliligtas. Ephesians 2:8 and 9. Ang pananampalataya po kay Jesus ang magdadala ng kaligtasan sa mga tao. Kailangang babago yung mindset. Kailangan mapalitan yung isip ng tao na kailangan niyang manampalataya sa Diyos upang maligtas. Nasa John 3:16 yan. For whosoever believes in Him shall not perish. May kapahamakan, pero may paraan para maiwasan ang kapahamakan. You should have to believe in Christ. Kailangan mong maniwala. Ngayon, kung importante sa iyo, mga mahal mo sa buhay, bago mauli ang lahat, kailangan gawin mo yung trabaho. Kailangan i-share mo ang kaligtasan sa kanila. Alam niyo po kung i-research natin yung mga way kung paano namatay ang mga apostol nung unang panahon, si Pedro tsaka si Pablo namatay na martiryan. Ano yan? Sineshare nila ang kaligtasan. Sila ay si Pablo pinugutan ng ulian. Ganun yung kamatayan, no? Si Pedro, kinrosify yan na pabaliktad. Sino pa? Si Andrew, si Andres. Ipinako yan sa krus na hindi nakaganyan, parang naka-letter X, ganun.
pero hindi siya, pinako siya sa krus, tapos naka-letter X. Tapos, nakabaliktad din, kagaya ni Pedro. Pero yun nga lang, si Pedro kasi cross, si Andres X. Ngayon, alam niyo po ba, sa pag-aaral, si Andres nakapako sa X na nakabaliktad, 2 araw na hindi pa siya patay. Nakapako siya, nakabaliktad siya. Alam niyo yung ginagawa niya? Sinishare niya ang Word of God sa mga taong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng siya ay nakapako sa cross na nakapabaliktad. 2 araw na hindi pa siya namamatay. Pero ginagawa niya yung trabaho niya, share ang gospel sa mga huling time niya. Parang nakakahiya naman kay Andres na hindi naman tayo nakapako, tapos wala tayong time na i-share sa mga tao ang kaligtasan. Pero si Andres, nakapako na siya, nakabaliktad pa, pero ipinapahayag pa niya ang salvation. Nakukuha po natin, mga kapatid. At marami pang naging yung kamatayan ng mga apostol. Marami pa yan. Pero lahat sila, si Matthew, pinagsasaksak hanggang mamatay. Pero tingnan niyo, mga kapatid, medyo weird man mapakinggan. Pero lahat sila, hindi nila isinuko ang Panginoon. Lahat sila, ginawa nila makakaya nila para i-share ang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya tayo, malaya sa bansa natin na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya kailangan i-grab natin yung pagkakataon na maipahayag sa mga tao ang kaligtasan. Nilagay ka ng Diyos dyan sa trabaho, sa school, kailangan gawin mo yung trabaho mo, hindi lang sa kumpanya, hindi lang sa school, kundi yung trabaho mo sa Panginoon. Iko-close ko na lang po sa isang kwento na, alam niyo po, ang title naman nito, alam ko, napanood na natin yung ibang kwento na yung A Letter from Hell, si Josh tsaka si Zach. Ngayon, si Zach, namatay siya. Ginawa niya, sumulat siya, simula sa impyerno, sumulat siya ng letter papunta kay Josh. Pinadala niya. Ngayon, sabi niya, Dear Josh, ganyan-ganyan. Kinukwento ni Zach yung mga good memories nila. Magkaklase tayo, best friend tayo, magkasama tayong umuwi, ang dami natin pinagdaanan sa mundo, ang dami natin pinagdaanan nung nag-aaral tayo, magkababata tayo, lagi tayo magkasama pag uuwi. Pero sabi ni Zach, pero nagtataka ako, bakit kapag nagtatanong na ako patungkol sa Diyos, binabago mo yung topic? Siguro mas maganda, mapanood nyo na lang sa YouTube, masusearch nyo naman yung A Letter from Hell. Pero sinasabi ni Zach kay Josh na ang dami nating napagdaanan, pero bakit hindi mo isinare sa akin si Jesus? Hanggang sa napahamak ako, napunta ako na impyerno, hindi ko man lang narinig na lumabas sa bibig mo ang patungkol kay Jesus. Alam niyo po, sa huling mga note sa sulat ni Zach kay Josh, sabi niya, I wish you were here in hell. Sana ikaw nandito ka din sa impyerno para alam mo. Ngayon, mga kapatid, may kapahamakan na naghihintay sa mga taong walang Panginoon, pero ikaw ang gagamitin ng Diyos para ipahayag sa kanila na may kaligtasan, mahal sila ng Panginoon, yung kasalanan, iniwalay tayo sa Diyos, at pangatlo, kailangan manampalataya ng mga tao para maligtas. Gawin po natin yung trabaho po natin, mga kapatid. Manalangin po tayo. Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapon na ito, sa patuloy mong pangungusap sa amin at paalala na bago mahuli ang lahat sa mga taong nakapaligid sa amin ay kailangan na maipahayag namin ang iyong salita sa kanila. Gamitin mo ang buhay namin, ang mga labi namin para maipahayag ang kaligtasan at kabutihan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, lagi mong kausapin ang puso namin. Kailangan naming maramdaman yung sense of urgency na may mga taong kailangang babahaginan ng iyong salita. Kaya Panginoon, gamitin mo ang buhay namin para mapuno ang kalangitan ng mga kaluluwang kailangang makarinig ng kaligtasan ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, sa mga paalala mo. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Ingat po kayo palagi. Pagpalahid po kayo ng Panginoon.